So yan mga kabakyard, alam mo na ba ang sikretong ito? So panoorin mo hanggang dulo. So yan, good morning mga kabakyard. Welcome vlog again sa aking guys. So sa video ito ay share ko sa inyo yung aking ginagawa. Yan. So sa umagang ito mga kabakyard, ako'y nagpurga sa aking dalawang biik. Yan. So yan. Ayun yung isa. So kinontak ko yung aking technician na puntahan niya itong aking dalawang biik para sila'y purgahin. Yan. I-share ko sa inyo mga kabakyard yung isang idea na pwedeng makatulong sa atin mga kabakyard, sa mga baguhan. Yan. Sa mga eksperto, alam na nila ito at maaaring ginagawa na rin nila ito mga kabakyard. So pag ako'y nagpapapurga sa aking mga biik, mga kabakyard, bago kumain itong aking mga biik, saka ko ipapapurga sa aking technician. Yan. Para sa ganun mga kabakyard ay makapenetrate yung gamot sa katawan ng ating mga alaga. Para sa ganun mas lalong mabisa at epektibo yung purga na inilagay sa kanila o ibinigay sa ating mga alaga. Napaka-importante yung mga kabakyard kasi ang pamurga ito'y nakakatulong para yung mga parasite sa katawan ng ating mga alaga ay maalis. Yon. Ayan. Sila'y ma-deworm. So ito yung dalawa kong biik na sila'y na-deworm na ngayong araw. So yun yung isang tip ko at idea na may share ko sa inyo mga kabakyard, na kung kayo magpupurga sa inyong mga alaga, before nyo silang pakainin, saka kayo magbigay ng pamurga sa kanila. Yan. Bigyan nyo muna sila ng purgahin nyo muna sila bago nyo sila pakainin. So maaari nyo itanong mga kabakyard na paano kung powder ang ibibigay sa kanila, yung nabibiling powder. So madali lang yon mga kabakyard. Ihalo nyo yon sa pagkain nila na hindi naman ganun karami na feeds ang paghahaluan nyo. Kasi maaring dahil sa lasa nung powder na ibibigay nyo ay manibago sila at hindi nila ubusin yung feeds na ibibigay nyo sa kanila. So importante rin yun mga kabakyard, konti lang ang ibibigay nyo sa kanilang feeds sa araw na pupurgahin nyo sila gamit ang powder. Yan. Yan. Upang sa ganoon mga kabakyard, yung gamot o yung powder na kanilang kakainin ay makapenetrate din sa kanilang bituka. Yan. Ngayon, after na mapurga mga kabakyard, yun, karagdagang tip lalo na sa mga baguhan, after nyong mapurga, wag nyo munang paliliguan sila. Yan. Within 3 days mga kabakyard, sa loob ng 3 araw, wag nyo munang paliliguan. Pwede kayong maglinis ng kanilang kulungan pero wag nyo silang direct na paliliguan mga kabakyard, no? Lalo na doon sa mga injectable, ang pamumurga ay injectable o in-inject. Yan. Kasi normally maaaring mamaga yung pinagdaanan ng karayom, no, sa kanilang leeg. Yan. Kaya iniiwasan natin yon mga kabakyard. So after 3 days mas safe at bago natin sila paliguan. So yan. Sana mga kabakyard ay makatulong ito sa atin, lalo na sa mga beginners na nag-aalaga ng baboy. Yan. Napakahalaga kasi nun mga kabakyard. Pag-aalaga kasi ng baboy ay hindi basta-basta. Dapat to laging isinasaalang-alang, lalo na pag tayo na fail, maraming nasayang, maraming masasayang mga kabakyard. Oras mo, pera mo,
yan, at yung effort mo na nag-alaga, syempre sayang yon. Kaya mas importante yung siguraduhin natin yung sa ikabubuti ng ating mga alaga. Yan. So sa inahin naman mga kabakyard, kung kayo magpupurga, ganun din, same process. Maghahalo kayo kasi ang normally na ginagamit sa inahin ay pwede naman yung injectable, pero sa akin ang ginagamit ko is powder. Yan. Hinahalo ko yung powder sa pagkain nila na konti. Konti lang yung saktong mauubos nila. Kasi kaya naman bago sila kakain, yun yung time ng pagpupurga sa nila para yung time na yun gutom sila. Yan. Siyempre pag bibigay mo yung pagkain na konti na may halong purga, ubusin nila yon mga kabakyard. Makakatulong yon para maubos nila yung pagkain na ibibigay mo sa kanila. Siyempre dala na rin yung pamurga. So yon, ganun yung aking ginawa sa aking dalawang inahin. Yan. So ganun lang yung lagi kong ginagawa sa aking mga alaga. Same process, hindi nagbabago mga kabakyard. Yun at yun pa rin yung proseso na aking ginagawa sa aking mga alaga. Mga biik man yan, inahin man yan. Yan. So yun, awa naman ng Diyos ay okay naman. Siyempre, any vitamins, yun, kahit anong gamot mga kabakyard, kung ating bibigyan ng ating mga alaga, ganun din ang paraan. Bago kayo magpakain, bigyan nyo muna sila ng vitamins. At isa pa pala mga kabakyard, yan, pagkatapos nyo silang purgahin or bigyan ng vitamins, magpalipas kayo at least kalahating oras. Yan. Magpalipas kayo ng kalahating oras upang sa ganun yung gamot na inilagay sa kanilang katawan or vitamins ay makapenetrate sa kanilang katawan. Di ba? Yon, ganun yung senaryo doon mga kabakyard. Kaya advice ko lang ito, hindi ko naman sinasabi na yun yung kwan. Depende pa rin yan sa inyong ginagawa. Yon, nirerespeto ko yun mga kabakyard, yung diskarte nyo. Ito advice lang naman at suggestion or maaaring makatulong lalo na sa mga beginners o mga nag-uumpisa pa lang sa pag-aalaga. Yan. Kasi marami akong nababasa at napapanood mga kabakyard, lalo na sa ating mga kapwa hog racer, yung mga baguhan. So nahihirapan sila. Yan. Nahihirapan sila kung paanong yung kanilang gagawin sa kanilang mga alaga. Lalo na yung mga biik. Napaka-sensitive yan mga kabakyard. Napaka-sensitive. Once kasi na nagkaroon ng problema ang isang biik, damay-damay na yan. Yung mga kapatid niya, maaring mahawa, ganon. So napakahalaga talaga ng nagtutulungan tayo. Hindi tayo naglalamangan dito mga kabakyard ha. Hindi tayo naglalamangan. Kundi nagtutulungan tayo dito, nagbibigay ng idea para makatulong sa ating mga kapwa hog racer. Ayun naman yung purpose natin, hindi ba mga kabakyard? Ayun. Kaya yun lang mga kabakyard, na-share ko lang to sa inyo para makatulong sa kaliman. Yan, maraming salamat sa inyo at kung hindi ka pa naka-subscribe sa akin, paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel. Yon, at kung meron kang time, paki-bisita na rin ang aking Facebook account. Kung hindi ka pa naka-follow sa akin, please follow para laging updated ka sa aking mga ginagawang content about sa baboy o guys. So yon mga kabakyard, maraming salamat. Hanggang dito na lang and God bless sa ating lahat.